tayo ay tumayo para sa ating panalangin. So, close your eyes and dear Heavenly Father, we thank you for this new day of learning with my teacher and classmates. Guide us, O Lord, for our new lesson today. Help us, Lord, to understand our topic for today. Amen. Kaya muna ay sumayaw para magkaroon ng sigla ang ating pagsisimula ng ating class. Hindi ba may sa ano pong pagkakot? Kaya niya yung pass. Kaya niya yan. Tumayo. Okay, sige. Sige, maaari na tayo umupo. And let's proceed to our checking up attendance first. So, itaas ang kamay ng mga lalaki. So, sige, bilangin natin, no? Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. So, meron tayo 16 na boys present today. And yung girls naman, taas ng kamay. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12. Okay, total of ilan ang ating total attendance ngayon is 28. Okay. So, very good class. So, ngayon naman, sino makakapag-basa ng ating mga class rules? Okay, Daisy. Okay. Una, stop talking. So, kapag meron nagsasalita o nagtuturo si teacher o si ma'am, ay huwag maingay at makinig, no? And syempre, kapag may sumasagot, ay makinig din tayo. And then, next is, Jan, ano yung pangalawa natin? Look. Very good, no? So, always pay attention, eyes on the board and in our presentation. So, pag merong itinuturo si ma'am, so, laging nating yung ating paningin ay sa board lamang, no? And next, Rose,
Okay. Always listen very carefully for you to understand our topic. And lastly, Jane, very good. Raise your hand if you want to answer. Okay. Ngayon, dumako naman tayo sa ating recap for our lesson yesterday. So, sino pa? Ano nga ba yung topic natin yesterday? Okay. Joey, ano nga yung naalala mo na ating topic? Very good. It is finding the common factor and finding the GCF and LCM. So, ano bang ibig sabihin ng GCF? Sige, Clarice? Okay, very good. GCF is the greatest common factor. And what is LCM naman? Okay, Rose. Very good. LCM is the least common multiple. So, ngayon, ay i-practice natin, no? Kung naalala nyo kung paano ba talaga or paano kumuha ng ating GCF and LCM. So, first is, we will going to find GCF. So, naalala nyo ba kung ano yung tatlong method na ating ginagamit sa pagkuha ng GCF? Sige, Rex, ano yung naalala mo na pagkuha? Very good. Meron tayong listing method. Then, okay. Okay, number 1 is listing method. And then, factor 3. Very good, factor 3. And continuous division. Okay, sige. Tatawag tayo ng mga magsasample. Meron tayo ditong problem. Sabi dito, Leo wants to cover a 3 cm, 30 cm to guys ha. Nagkamali lang ng type si teacher. So, 30 cm by 40 cm cardboard of identical square paper. Can you help him to find the largest possible square to cover his cardboard? So, ano yung mga given natin na sinabi sa problem? We have 30 cm and by 40 cm. So, sabi doon ay tutulungan daw natin siya makuha yung largest possible square to cover his cardboard. So, from the word largest, so, hinahanap natin yung pinaka-malaki. So, ang gagawin natin is to find the GCF. So, sige, may I call on Peter? Pwede mo bang mapakita sa amin yung listing method sa pagkuha ng GCF? nakuha natin sa 30 and 40, syempre, ang common factor nila is yung 1, 2, 5, at saka 10. So, sabi doon, the largest.
So, ibig sabihin yung pinakamalaki ang kukunin natin. So, ang answer is, ang GCF niya is 10. GCF is 10. So, ngayon naman, tingnan naman natin siya sa pagkuha naman ng GCF sa pamamagitan ng using factor 3. So, may I call on Roselyn to demonstrate to us how to get the GCF by using the common factor 3. So, kunin natin yung mga pare-parehas na kanilang factor. So, sa 30, ayan, ang mga prime factor niya is 2 times 3 times 5. Okay? And then sa 40 naman ay 2 times 2 times 2 times 5. So, dito natin nakuha yan. Okay? So, ngayon, titingnan natin yung magkakaparehas. No? Dito, nakita no? Meron siyang pair of 2 and pair of 5. So, para makuha natin yung GCF by using factor 3, ita-times natin yung 2 and yung 5. And ang answer is 10. So, nag-gets ba yung paggamit ng common factor? Factor 3? Okay, very good. So, ngayon naman, ay demonstrate naman natin yung paggamit ng continuous division. Sige, Banji, pwede mo bang pakita sa amin kung paano kunin ang ating GCF? Pero makita na. So, naglagay tayo ng mga possible number na pwede nating i-divide doon sa dalawang number, yung 30 and 40. So, syempre, una dyan yung 2, no? And then, dahil nga hindi naman divisible yung 20 and 15 na 3, kaya tayo nag-jump sa 5. So, ang mga nakuha natin na common factor nga is 2 and 5. So, 2 times 5 is equals to 10. So, ang ating GCF ay 10. So, ganyan lang yung mga process ng pagkuha ng ating GCF sa pamamagitan o sa paggamit ng ano nga yun, yung tatlo? Listing method, factor 3, and continuous division.
Sa LCM naman, ay ganyan din yung ginagamit natin para siya ay makuha yung ating least common multiple. So, kung kanina, kinuha natin yung pinaka-greatest o pinaka-malaki, no? So, in least common multiple naman ay yung pinaka-maikse. So, magbigay na lang ako sa inyo ng example for that. So, let's find the LCM of 18, 24, and 36. So, sige, ano yung mga, before, sa 18 muna tayo, ano yung mga possible na common multiple ng 18 or, ano, so, 18, 36, then 54, 72, 72, 90, and 90, 108, 108, and 126, 126. 26, Very good. And then 24, ano yung mga naiisip nyo na, 24, okay, very good. 24, 48, 48, 72 din ma'am, 72, 96, 96, and 120, I want 20. 144, and 168. 144 and 160. Tama ba? 168. And then 36, 36, 36, 72, so next 72, 72, 108, 108, 144, 144, 180, 118, 216, 180, 180, 180 ma'am, 180, and 216, 260, 216. Tama ba? 216? 216, Okay, so ano yung nakikita nating mga similar or the same number, no? We have 72 ma'am, tatlo And then, 72, 108, di ba meron din? 108 and 108, 144. So, ano yung sabi doon? Least common multiple. So, Marami, 72. ang ating least common multiple is 72 kasi siya yung pinakamababa sa tatlo. So, yun lang po, no? Yan. So, now, bakit ba natin ito ni-review? Kasi, on our new lesson ay gagamitin natin ang concept ng paggamit ng DCF and LCM. So, before that, bago tayo dumako sa ating lesson, ay tayo muna ay mag-groupings. Okay? And syempre, yung groupings natin ay dadaanan natin sa pagkuha ng GCF. So, ang mga tanong ay how many group? Diba? Ilan tayo ngayon? 28. So, in 28 student na present ngayon, ay ilan kayang grupo ang ating mabubuo at ilan kayang member kada grupo. So, to get that is we will going to find the GCF of 16 and 12. Okay? So ngayon, gagamitin natin yung continuous division, no? Kasi mas madali siya, no? Kung ano yung mas nadadalian kayo doon sa tatlong method, yun yung pwede nyo gamitin. So let's get the GCF of 16 and 12. Okay? So, ano ba yung number na pwede natin ma-divide sa 16 and 12? So, maglagay muna tayo ng mga possible number, no, na pwede natin gamitin. 2, 3, 5, 7, 9, and 11. So, unahin natin yung 2. Okay, 2 divided by 16 is 8. 2 divided by 12 is 6. So, kaya pa ba na ma-divide yung 8 and 6? So, very good, no? Kaya pa. And ano kayang number yung pwede natin i-divide sa kanya? Yan. So, yung, very good, yung 2 pa din, no? Kasi hindi naman siya mag-divide ng 3, 5, 7, 9, and so on. So, 2. 2 divided by 8 is 4. And 2 divided by 6 is 3. Okay. So, paano natin malalaman kung ilang group is we were going to multiply yung common factor na, yung 2 times 2 is equals to 4. So, sa 28 student, ay makakabuo tayo ng 4 groups, no? And ilan daw ang member ng kada group? So, we were
going to get that is we were going to add the 4 and 3. So 4 plus 3 is equals to 7. So sa 4 groups, you will form in 4 groups consists of 7 members. And as we sa nakikita natin dito sa ating board, no? 4 na lalaki at 3 babae. So, sige, tayo ay tumayo at mag-form tayo ng ating group. So, kapag nakapag-form na kayo ng group, ayan, mag-circle kayo as a group, no? Kasi ang buong discussion natin ay gagawin natin as a group para yung mga hindi nakakasunod or nahihirapan ay matulungan ng isa't isa. Okay ba yon? Okay, sige, group 1, dito kayo sa may unahan. Okay, form a circle. Group 2, dito sa aking kaliwa. And group 3, diyan sa may likod, sa kanan. And group 4 sa may kaliwa na sa likod. So, yan. Okay, ngayon na meron na tayong group, no? So, yan. So, ano ba yung topic natin sa araw na ito? Okay, before pala tayo dumako sa ating topic, ay tayo muna ay pipili ng mga senaryo na ating sasagutan. Kasi ang ating topic for today is about solving a real-life problem involving GCF and LCM of 2 given numbers. So, gagawin natin yan sa pamamagitan ng ating spin the wheel. Okay? So, kung ano yung unang mag-stop yung spin natin, yun ang mapupunta sa group 1. Okay, take note ha. Kung ano yung inyong, kung saan may stop. Okay, yung scenario number, group 1, group 2, group 3, and group 4. Okay? Okay, let's have spin the wheel. Let's now spin the wheel. Okay, ano kayang scenario mapupunta sa group 1? Yan, yung scenario number 4. So, sa inyo mapupunta yung problem number 4. Okay, next. Group 2. Okay, yung problem number, okay, number 2. For group 3 naman, ay yung scenario number 1, and syempre sa group 4 ay yung 3. Okay? So, sa group 1, group 3 is yung 1 and group 4 is yung 3. So, ito yung mga assign na task nyo. So, sa group 1, ayan no, ibibigay ko sa inyo yung copy nito mamaya, no? Kaya ito naman sa group, sa group 2. So, yung problem number 1 kanina, ang group 3 ang sasagot nun. And then dito, sa problem number 2 is yung group 2. Yan, ang problem number 3 naman ay group 4. At ang problem number 4 naman ay sa group 1. So, mamaya ay ibibigay ni teacher ang inyong sasagutan. So, before that, bago tayo magdako sa ating groupings, no, let's explore muna para mas maintindihan nyo paano nga ba ginagamit ang concept ng GCF and LCM sa pagsagot sa real-life problem, no? Or how to solve a real-life problem. So, dito, sabi dito sa ating problem is 4 friends, Dennis, Kim, Bianca, and Alan jog around their subdivision to stay fit. Okay, Dennis jog every 3 days. Bianca jog every 10 days.
Kim jogs every 6 days and Alan jogs every 5 days. Okay. Today, the 4 friends will be jogging together. Kim bought 8 bottles of water and 12 energy biscuits to share equally with his friends. If Kim makes a pack of himself and each of his friends, what is the largest number of packs of bottle, water, and energy biscuit he will make? Let us find answer to the following question. So, ito yung mga sasagutin natin, no? How many bottle, water, and energy biscuit will there be for each of his friends? And number 2 is, if the date today is May 18, 2024, when will the 4 friends jog together again? So, nakita natin yung first, sabi dun sa unang problem, di ba, magkakaiba sila ng days sa pag-jogging, no? And then ngayon, ay aalamin natin yung araw kung saan sila ay magsasabay-sabay sa pag-jogging. How do we solve problem number 1 and number 2? Siyempre, meron tayong mga dapat tingnan doon sa ating problems. Sabi doon, what do we know? Ano-ano na ba yung ating alam tungkol doon sa kwento, di ba? Balikan natin yung kwento. So sabi doon, merong 4 na magkakaibigan. So what we know? What do we know? So meron tayong 4 friends, no? 4 sila magkakaibigan. Sabi doon, si Denise ay ilang araw din siyang nagja-jogging. every 3 days. Bianca, naman ay every 10 days. So Bianca ay 10 days. And then every 10 days, si Kim naman ay every 6 days. And si Alan ay ilan? Very good, 5 days. Okay? So, ngayon, ito na yung mga natin, no? Yung mga alam natin tungkol sa kwento. And sabi din doon na si Kim daw, itong si Kim ay bumili ng 8 bottles of water. And then, bumili din siya ng 12 energy biscuits. Okay. And sabi doon, ay ihahatiin niya raw ito equally sa kanyang mga kasama. So next, ano yung susunod nating question? Sabi din is, what do we need to figure out? Ano-ano daw yung dapat nating kunin o malaman? So, what do we need to figure out? So, ano ba yung tanong kanina? Sabi doon, what to figure out is how many bottles of water and energy biscuit are there in a pack? And when will the 4 friends jog together? So, dalawa yung ating kukunin. Yung ilan yung number of biscuits and ilan din yung number of waters and kailan ulit sila magdi-jogging ng sama-sama. And then, next is, what is our plan? What is our plan? So, dito sa what is our plan, dito natin pag-iisipan kung ano ba yung kukunin natin, kung DCF pa siya o LCM, no? So,
So, mapapansin natin na bawat question, meron siyang mga hint na makikita natin para masabi natin na GCF ang kukunin mo or yung SEM, no? So, dito sa ating problem number 1, yung tanong natin kanina na una, ay, ang tanong doon is, diba, how many bottled water and energy biscuits will be there be for each of his friends? So, in number 1, ang gagamitin natin dito is GCF, no? Bakit kaya GCF? May idea ba kayo bakit GCF ang dapat natin gamitin? So, yan, no? Kasi sabi doon sa ating question is ilan daw yung bottle na meron siya para ibigay niya ng equally doon sa friend niya, no? Katulad ng ginawa natin kanina sa attendance, di ba? GCF yung ginamit natin kasi inalam natin kung ilan ba yung student or ilang group yung meron sa 28 na total. So, ganun din, no, sa ating pagkuha ng GCF. So, ang hint natin dito is, yan, yung kanyang how many bottled water and energy drinks. So, dinivide niya kasi yung dala-dala niyang bottled water and yung energy biscuit. So, GCF, and ang gagamitin natin dito is yung continuous division. Very good. Continuous division. So, sige. Let's find out, no? So, ang ating given is yung 8 and 12 bottles. So, we have 8 and 12 8 bottles of water and 12 energy biscuits. So, hanapin natin yung kanyang common factor. So, 8 and 4 ay pwede natin i-divide sa 4. Diba? 4, 8 divided by 4 is 2, and 12 divided by 4 is ilan? 3. Okay? So now, the greatest common factor nila ay 4. Very good. 4, no? And then, sabi dito, we can make 4 packs from the bottle, water, and energy biscuit. So, doon daw sa ating, doon daw sa dalatikim ay makakagawa tayo ng 4 packs. No? Meron siyang energy, may water siya, and then meron din siyang energy drink. Okay? And how to solve it? Paano daw natin i-solve yun, no? We divided by a bottle, water, 8 divided by 4 is equals to 2. So, ang bawat friend niya ay merong 2 water sa pack. And yung biscuit is 12 divided by 3 is equals to 4 pala. 4 is equals to 3. So, doon sa pack na ibibigay ni Kim sa kanyang mga friends ay merong laman na 2 bote ng tubig at may 3 biscuit. Okay? Naintindihan ba? Okay, very good. So, ngayon naman, let's solve the question number 2 or the problem number 2. Yung tanong doon, sabi doon, di ba, kailan, kung ngayon is May 18, kailan ulit daw mag-judge sila ng sama-sama. Okay? So, ganun pa rin, no? What do we know? So, meron tayong 4 na friends and si Denise is 3 days. Every 3 days siya nagja-jogging. Si Bianca is every 10 days. Si Kim naman is every 6 days, and si Ara naman ay every 5 days. And what do we need to figure out? Sabi doon is, if the date today is May 18, 2024,
Yan, sabi is, when will the four friends jog together again? So, kailan daw ulit sila mag-jogging na sama-sama. And then, kapag nalaman na natin kung ano yung dapat natin kunin, what is our plan? This problem can be solved by getting the least common multiple. So, ang ating kukunin is LCM. Bakit LCM? Yan. Kasi, we need to figure out the soonest time, no? Or the least. The four friends continued their jogging routines and when they will jog together again. So, meron silang common na araw na sila ay mag-jog together. Kaya, least common multiple yung ating kukunin. And we need to get the LCM of the friends schedule for jogging. And we will going to use the prime factorization to solve this. No? Paano nga ba yung prime factorization? So, first is, ano yung ating mga given? 3, 10, 6, and then 5. So, paano makukuha yung sagot na 3? So, 3, 1 times 3 is equals to 3. Okay? And then, yung 10 naman is 5 times 2. So, 5 times 2 is equals to 10. And yung 6 naman is 3 times 2. And yung 5 naman is 5 times 1. So, ito yung kanya mga prime factorization. So, we will going to get yung kanilang same na mga nakuha nating data. Like, 3. So, 3 times 5 times 2. Okay. So, times natin. 3 times 5, 15. Times 2 is equals to 30. So, our LCM is 30. So, the four friends will meet again after 30 days. So, from the day to day, 9/18/2024, ay magkikita sila after 30 days. So yung nakuha natin is 30 days, no? So, kung ating iisipin, kailan kaya ulit sila magkikita-kita, no? So, syempre, bibilang tayo mula 18 hanggang ng 30 days, no? Para, and then yun yung magiging date ng kanilang pagkikita. It is possible June 17 or 18. No? So, dito sila magkikita ulit. Okay? So, ngayon naman ay let's find out paano nga ba nalalaman kung LCM or GCF ang ating kukunin. The problems of getting the GCF may ask for. Tandaan niyo po ito, ha. GCF daw yung ating kukunin. Ang madalas na mababasa natin o ina-ask nito o tinatanong is work out how many can we invite? Pangalawa is break up things into smaller parts. So, dinidivide siya sa maliliit, no? Break up things to smaller parts. Number 3 is organize
to row. Or groups. Katulad nung ginawa natin kanina nung nag-groupings tayo. And then equally distributed. And the LCM naman ay about event repeated. Katulad nung ginawa natin sa problem kanina, naulit yung kanyang event, no? And number 2 is when something will happen again. Will happen again. And number 3 is how many items you will buy to have enough. So, tatandaan nyo to, no? So, sige, pwede nyo isulat sa inyong mga notebook. And now, let's have tasks to practice what we learned today. So, ngayon is, sasabihin nyo lang, based on our problem here, is sasabihin nyo kung DCF or LCM yung hinahanap natin, okay? So, number 1. Sige, pakibasa nga ako, dyan. Okay, very good. There are always 4 bars of chocolates left when box of chocolate shared equally among 8, 10, 12 children. Find the smallest number of chocolate in the box. So, ano yung key points natin dito? Okay, equally, shared equally. So, ang ating hinahanap ay GCF. Very good. So, number 2 naman. Okay. Rose, ikaw. Okay. So, sabi dito, no, there are 117 boys and 135 joints in a field trip. So, anong tanong? Sabi dito, the teacher is in charge, decided to group them. So, ano yung nga yung ating rules kanina? Saan siya nakapaloob? Sa GCF, sa LCM. Okay, very good sa GCF din kasi tinatanong yung kanyang group, no? Kung saan isasama yung mga student na kasama sa field trip. And next, if a certain number of grade 5 students shared 28 or 29 skills book in mathematics, ayan, there are remainders of 4 and 3 books. What is the largest possible number of students? So, ano yung ating key point doon sa ating question number 3? Ano sa tingin niyo yung dapat nating hanapin? Okay, very good yung GCF. Bakit natin sinabi GCF? Kasi sabi nga doon, what is the largest possible number of students? And next is number 4. Mark, pakibasa ko. Okay, ano yung ating kukunin? Very good, LCM, no? Kasi, ano yung key points natin doon? Sabi niya, how many of each pack should we buy? Point to remember. Remember that we will know that we need to get the greatest common factor or the GCF of 2 numbers when the word problem asks to, number 1 is work out how many things are involved, up things into smaller parts, organize something into rows or groups, and equally distributed to 2 or more sets of items into their largest grouping. And for LCM naman is when an event will happen again. Next is when something will happen again in the same time and how many items you will buy to have enough. So, yan yung ating mga dapat tandaan sa
pag-a-analyze ng problem. So ngayon naman ay ito na yung ating group task, no? 'Di ba meron tayong mga binigay na problem kanina? So gusto ko na pag-usapan natin as a group kung ano ba yung gagamitin natin dito or ano ba yung hahanapin, no? Gagamitin natin yung mga tanong na what do we know, what do we need to figure out, what is our plan, and how to solve it, no? So, mamaya ay isa-isa ang mga mapipili niyong representative na magpapaliwanag about dito sa problem na ito. Okay? Sige, you may start now. So, ngayon ay meron tayong mga individual syempre naman na gagawin para ma-practice nyo rin yung bawat isa yung ating mga pinag-aralan. So, meron tayo dito mga sasagutan and ito ay 1 to 5 lamang. No? So, in first set natin, sabi dito, solve the following problem using the 4-step plan. So, ano ba yun? Yung mga tanong natin kanina, di ba? What do we know? What do we need to figure out? What is our plan? And how do we solve it? So, ito yung magagamitin natin dito. Okay? And then, for our set 2, ayan. So, analyze the problem and choose the right answer. So, letter lang din ang ating isusulat dito. Okay ba yun? Okay. Sige, ilagay niyo siya sa inyong papel. And mamaya, i-check natin siya. So, you may pass your paper now. So, for our assignment, create your own world problem. So, mag-iisip kayo ng real world problem na pwede nakikita niyo sa paligid, no? And doon sa word problem na gagawin nyo ay kukunin nyo yung ating LCM and yung ating GCM. Okay ba yan, class? Okay. So, okay, this is the end of our lesson. So, tayo muna ay tumayo muli para sa ating panguling panalangin. Okay? Let's pray. Heavenly Father, thank you po sa mga learnings na aming natutunan sa araw na to. Samahan mo po kami sa aming pag-uwi at ingatan mo po kami lahat, Panginoon. Maraming po salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. So, goodbye class. See you tomorrow. Don't forget your assignment, ha? Okay, bye-bye.